Lakay Deo, I'll give this to you. Thank you. Na ipakita yung sinasabing hindi na pirmahang Administrative Order Number 1, creating my subsequent position as the Presidential Chief of Staff. Ako ay nagbitiw bilang Executive Secretary. Subalit nung aking kasama noon, sinasabi sa akin na huwag kang aalis at tayong dalawa naghirap nito, dito ka, samahan mo ako at tanggapin mo itong Presidential Chief of Staff appointment. Sabi ko, hindi pwede. Hindi existing yung posisyong yan. At hindi ako pwedeng tumanggap ng appointment ng walang opisina. Kanya, ipakikita ko sa iyo, Lakay, at ito'y first time ko ipapakita to kahit kanino, ang aking Administrative Order Number 1. Dito sa stasyon nyo, ako unang siniraan eh. Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo at kako, dito rin natin ilalahad ng katotohanan. Ito'y pirmado. Oh, original pa yan, ha? Original ito. Zoom, RHTV para makita. Mamaya Dito sa programa mo, Lakay, because I owe it to you, kilala tayo, at yung kredibilidad mo at kredibilidad ko, ipinapakita ko rito. Ayun. Na merong May seal. Administrative Order Number 1. At ito ay officially released sa Malacanang Records Office. Nandyan yan eh. Oo nga, oh. Ayan. So wala tayong ginagawa rito hindi totoo. At sabi ko nga, ang kabilin-bilinan din ng aking matatanda nung sila'y nabubuhay pa. Ipaglaban mo ang iyong kredibilidad at pagkatao hanggang dulo. Kanya ipinapakita ko yan sa'yo. Ayan. Pwede ba nga pasirox yan? Papoto. Oo, Sirox talaga. Pati ito, aking Ayun, appointment malinaw eh. original Ayan, papel. Pwede bang, Pam, Marlon, pwede bang maluha? So dito sa istasyong ito, na unang tinalakay ito at pinalabas na hindi totoo, dito ko rin binabangon at itinatayo ang katotohanan na merong Administrative Order Number 1. Ako'y nagbitiw bilang Executive Secretary dahil hindi na nga untenable na yung aming sitwasyon noon sa Malacanang. Iba na yung direksyong tinatahak. Nung simula, maayos. Nung simula, talagang makikita natin, pinipili natin yung sinasabing the best and the brightest or the qualified. The competent ones. Pero nung tinutulak na yung kung sino-sino na lang ang gusto magpa-appoint dahil kilala lang o gamit ang kamag-anak, yan tinutulan ko yan. Ayoko yan. So kayo palang tumutol sa mga ganyan, mga siyempre mga BFF nila, mga kamag-anak, mga ano. Dahil Lakay, nung kami nangangampanya, panay mabubuting pananalita ang binitawan eh. At ako'y naniniwala na dahil doon sa pag-asang yun, kumapit ang sambayan ng Pilipino. Kanya siya'y tinangkilik ng 31 milyong Pilipino. Ngayon, kung ang interes ng iilang elitistang politiko o grupo ang ating pakikinggan, mumurahin tayo ng 31 milyong Pilipino. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun sapagkat ako rin naman na nakaharap doon sa karamihan ng pagbalangkas ng mga issue ng mga panahong iyon. Sino ba talaga ang nakaalitan mo sa Malacanang, Attorney Vic? Si Pangulong Marcos o si First Lady Lisa? Yung mga hindi na pagbigyan, dahil hindi naman karapat dapat pagbigyan yung kanilang mga hinihiling. Yung mga appointments na minamadali, dahil paano ka naman na magkakaroon ng tamang vetting process kung minamadali, shortcut ang proseso. So hindi ko pinayagan yon, pati yung mga gustong maging Pangulo, wala namang mandato, yung nag-aastang Pangulo, wala namang boto, ni isang boto. Marami dyan eh. Marami dyan na pakiramdam nila Pangulo na rin sila, wala namang mandato. Isa lang ang Pangulo para sa akin ng mga panahon na yon, yung binoto ng tao. Sino ba yung umaastang Pangulo? Ako, kilala mo rin yan, Lakay. Kilala rin yan ni Sister El. Kilala yan na sambayan ng Pilipino. I do not have to name kung sino yan. Malabo na ba talagang magkasundo, maging magkaibig kayo ulit, or may client-lawyer relationship? Malabo na yon, Lakay, dahil alam mo, wala kaming naging diferensyang personal. To be fair to him and to be fair to me, wala kaming diferensyang personal. Wala. Balit, yung sinasabing malabo na bang maging magkaibigan, alam mo ang kaibigan, hindi ka dapat iniiwan ang tunay na kaibigan. And I think, to be fair to me, napatunayan ko yun, ginawa ko yun. Subalit, hindi naman ako naghahanap ng kasama. Kanya lang pagka dumaan ka doon sa isang bahagi ng buhay mo na malungkot. At yan ay nung pumanaw ang aking ina, ni isang salitang pakikiramay, wala kang natanggap. Hindi kaibigan ang tawag doon.
balikan natin kay Attorney Vic. Attorney Vic, ayan, kayo ay naging abogado ng Pangulong Marcos. Siyempre, merong privileged communication na tinatawag. Yung mga Yes, ano ba, ha? Ayan, ito ba mga privileged communication na ibahagi nyo kay dating Pangulong Digong Duterte? Dahil kung bumanat ngayon ang Pangulong Digong kay Pangulong Marcos, para siyang may personal knowledge sa mga first-hand nangyayari info. noon sa Malacanang. Alam mo yung mga salita at kritisismo ni Pangulong Duterte, dati na yan nung Pangulo pa siya. And I have never violated my oath. And kami ni Pangulong Duterte pag magkausap, we talk about issues. We only talk about issues ng ating bansa sa ngayon. Pinag-uusapan namin yan, hindi kami yung nagchichismisan lang sa buhay ng may buhay. Hindi ugali ni Pangulong Duterte yun, lalong hindi ko rin karakter yun. Ayan. Ito. Pero bago lakay sa ating mga katanungan, puntahan muna natin, attorney, meron po kaming man on the street. Pero bago yan, isa lang May muna. isa pa? Isa lang muna. Ayan. Bago yung tanong ng ating mahaba yan, man on the street, kasama si Giselle Ricafort. Ayan. Ngayon na Attorney Vic, ayan, marami ang nagulat bakit kayo ay kumandidatong senador? Ano ang nagtulak sa iyong kumandidato para maging miyembro ng ating Senado? Hindi ko matanggap ang korupsyon na lakay at hindi rin pwedeng hindi labanan at walang lalaban dito. Kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ating ilalabas yung mga katiwalian. Alam naman ninyong lahat kung paano sinalaula yung proseso ng pagpasa ng tamang budget. At kahapon ay naglabas ng kautusan ng Korte Suprema na sinasabing nagtakda ng araw ng oral argument para sa kasong isinampa namin na ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Kasama ka pala sa nagpunta sa Supreme Court kahapon, ano? Hindi kahapon. Nung mga nakaraan lakay. 3 weeks ago pa. 3 weeks ago. Sinampahan namin ang petition for certiorari and prohibition para ideklarang null and void at invalid at unconstitutional itong 2025 budget dahil apat yung aming grounds na binanggit doon. Ayan, kung kayo ay maging senador, ano ang may tutulong nyo sa transport sector? At pangalawa, yung paano ma-resolve ang problema sa parating tumataas na presyo ng langis. Maraming salamat at tungkol po doon sa jeepney modernization program, yan ay dapat pagtuunan talaga. Hindi ako naniniwala dito sa AKAP at AYIX itong ayuda. Maling ayuda ito Ang tagal nang humihingi ng tulong at saklolo ng ating mga Jeepney Operators and Drivers Association. Sinasabi nila hindi nila kayang mag-corporatize o pumasok dyan sa privatization at modernization ng ating jeepneys. Instead na bigyan mo ng political ayuda AKAP or AYIX, yung mga tao ng politiko, ilipat sana natin dito sa Jeepney Modernization Program. Ang kulang nila ay kapital We've been spending billions, hundreds of billions of pesos dito sa walang katuturang AKAP at AYIX. Bakit hindi natin tulungan instead yung modernization ng jeepneys? Itong mga taong ito, ayaw nito ng AKAP at AYIX. Ang gusto nito, hanap buhay. Negosyo dahil may dignidad at self-respect itong ating mga kasamahang jeepney drivers. Yung bilyong-bilyong pisong ibinibigay sa AKAP at AYIX, mag-pilot area tayo lakay dito sa Metro Manila. Humanap ka ng kooperatiba o grupo ng Jeepney Operators Drivers Association. Pahiramin mo ng kapital. Yan masusukat mo, measurable yan. Makikita mo kung natututo na silang mag-manage ng kanilang kooperatiba or korporasyon. Makikita mo kung nagbabayad ba sila ng utang nila sa gobyerno at a very, very low monthly amortization na walang interest. Hindi nila pwedeng sabihin walang pera gobyerno. Tinatapon nga nila yung 100 bilyong piso sa ayuda at AKAP sa AYIX. Bakit dyan tinatapon nyo? Itong mga humihingi ng tulong, na tulungan silang magkaroon ng kapital for modernization, hindi natin tulungan. Yan ang aking gagawin bilang senador ninyo. Pagtungkol naman doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, I have to admit at pasensya ka na doon sa ating nagtanong kanina, sasabihin ko lamang sa iyong totoo, wala tayo talagang kalaban-laban dyan sa presyo ng petrolyo. Dahil wala naman tayong production at tayo ay heavily dependent on imported petroleum products. Subalit,
babalik na naman tayo dito sa korupsyon ng AKAP at AYIX. Bakit hindi natin bigyan ng targeted ayuda or approach itong mga magsasaka, itong mangingisda at miyembro ng transport sector? Bigyan natin sila ng i-convert natin yung ginagawa nilang ayuda ng AKAP at AYIX, bigyan natin ng subsidy. A limited period of subsidy in terms of time itong mga nasa industriya ng transportation, agriculture and fisheries, para nang sa ganoon makompensate nila yung lugi nila. Halos weekly ngayon tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo, wala nang kinikita ito. Ito ang dapat pinagtutuunan ng pansin ng Marcos administration, kung paano mapagaang ang buhay ng ating mahihirap at patuloy na naghihirap na kababayan. Hindi itong AKAP, hindi itong AYIX, hindi yung political persecution laban sa mga known political critic or dissenters. Kaya sabi, Patuloy sa iyo, Kuya. Tama yon, dapat nang rebisahin at siguro kung kinakailangan amyendahan yung oil deregulation law. Balit, yun nga, sa ngayon, para matugunan natin itong kakulangan ng kita ng ating mga jeepney operators and drivers, lagyan natin ng targeted subsidy. Bigyan natin sila ng subsidy na kahit paano mabawasan yung kanilang pang-araw-araw na issue pagdating sa petrolyo o kaya diyan sa paggamit ng krudo. And I believe pag binigyan natin sila yung sektor na ito ng targeted subsidy, makikinabang pati mananakay. Hindi na tataas yung presyo ng pamasahe. Hindi na kinakailangan itaas kasi hindi na nanggagaling sa bulsa ng ating mga operators and drivers. Instead, ulitin ko instead na yung walang katuturang AKAP at AYIX, dito natin bigyan, tulungan natin yung ating mga nasa transport sector, yung ating mga magsasaka at yung mangingisda. Yan ang bigyan natin ng totoong ayuda, hindi political vote buying na ayuda. okay. Kayo ba naniniwala na gumagamit ng droga ang Pangulong Marcos? Sa'yo ko rin unang sinagot ito, Lakay Deo. If you may recall, kayo ang unang nag-interview sa akin matapos magsalita si Pangulong Duterte no na merong isang kandidatong hindi dapat iboto dahil gumagamit ng illegal na droga. I remember this very clearly. Nagtawagan tayo around 8:30 or 9 in the morning. Hindi ko na lang maalalang araw. Ang sagot ko, we do not feel alluded to. Yan ang aking sagot. At ako rin ang nagpakita ng kanyang negative results. Results sapagkat bukod sa St. Luke's, meron pa siyang negative result na ibisinumiti namin noon nung siya ay nagre-renew ng kanyang lisensya sa PNP Firearms and Explosive Unit or Office. So pinakita ko ito sa PIDEA. Hindi ako nahinto sa PIDEA. It was my judgment call. Pagkatapos ko ng PIDEA, tutuloy ako ng NBI. Binigyan ko ng kopya NBI. Pagkatapos sa NBI, sinilbihan ko ng kopya ang Office of the Chief PNP. Ganon ko pinagmalasakitan yung aking kasama nung araw para hindi siya mamolestya at hindi siya, ang fear ko nung baka mamaya may checkpoint, padapain kami lahat sa kalsada, pahalikin kami sa asfalto at gawing kahiya-hiya yung senaryo. Nagpapatuloy yung istoryang ito, katangi-tangi itong issue ng droga sa kanya, hindi mamatay-matay. At dahil ako ang nagpakita ng resulta niya sa PIDEA, sa NBI at sa PNP, pati ako, Lakay, ay natatanong bakit daw ako nagpakita ng peking resulta. Kako hindi peke yung resultang ipinakita ko. Pati ako ay sinisingil na ako raw ay nagsinungaling sa sambayan ng Pilipino. Now when credibility is on the line, kaya nga ang sabi ko, para matapos yan, baka makatulong pa rin siya sa akin, di sumailalim ka sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Para pag yan ay nag-negative, masasabi ko sa sambayan ng Pilipino, wala akong ipinakitang tansong resulta. Ngayon, pag yan ay iba resulta, sagutin mo. Katawan mo yan Pero wala akong sinabing siya ay gumagamit ng droga. Anong masama? Yakagin mo ang Pangulo ng Pilipinas sa sumailalim sa isang drug testing, yan ang issue sa iyo. At pangalawa, kinakailangan leadership by example. At malinaw yan, uulitin ko. Article 11, Section 1, public office is a public trust. Therefore, all public officials must be accountable at all times to the Filipino people. Ayan. So, in short, to make it clear, Attorney Vic,
kayo ay naniniwala na hindi gumagamit ng droga ang Pangulong Marcos, pero para sa kalinawan ng bayan, dapat sumailalim siya ng drug test. Tama, kailangan sumailalim. At hindi lang siya. Kung talaga nagdududa ang tao, di lahat ng napapabilang sa executive department dahil yung paratang na yan, hindi mamatay-matay eh. O bakit naman tayo iiwas? Hindi ba't karapatan ng bawat Pilipino malaman ang estado ng kalusugan, ng katinuan, ng pag-iisip ng bawat namumuno sa kanyang bansa? So, nung kayo ay nasa Malacanang, wala kang personal knowledge na gumamit ng droga ang Pangulo. To be fair to him, wala ako nakitang Okay. gano'n. To be fair to him, hindi ako naririto para maging controversial just for the sake of, pag-usapan. Hindi. Yes. I value my integrity, Lakay. I value my credibility. Isa pa, Attorney Vic, bago si Sister L, ang sabi ng Pangulong Marcos, kinu-question nyo ang 2025 budget. Iniinga, kinu-question nyo, may mga blank items, maganyan, dun sa Bicameral Conference Committee report. Ang sabi ng Pangulo, ito daw pang gugulo nyo sa General Appropriations Act 2025, bahagi daw po ng destabilization laban sa kanyang administrasyon. Tama po ba? May binabalak ba ang oposisyon ng grupo ninyo na ma-destabilize ang Marcos government administration? Sister L at Lakay at mga kababayan, meron bang destabilizer na kumikilala sa saligang batas? Meron bang destabilizer na kumikilala sa Korte Suprema? Meron bang destabilizer na tumatakbo sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang 2025 budget? Saan ka nakakita ng destabilizer na rule of law ang pinapairal? At itong 2025 GAA, ito ay produkto ng very poisonous legislative process. Nakita ng sambayan ng Pilipino, 28 items sa final ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee report blanco. Nagkakahalaga ito ng 241 billion pesos higit kumulang. Hindi ito ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Lakay, alam ng mga SK chairman, SK sanggunian, alam ng mga sangguniang pangbarangay, ng municipal council, ng city council at ng provincial council kung paano ang tamang pagpasa ng tao ng budget. Tanungin mo, yung barangay kagawad dito sa iyong syudad, dito sa Star City, kung pwede kayong magpasa ng isang panukalang budget ng barangay na merong isang item na blanco. Tanungin mo, kahit sinong matinong barangay official, kung pwedeng magpasa ng isang tao ng budget kahit may 1 centavo na blanco. Hindi maaari yan. Pero ginawa nila sa 2025 GAA. Wow. Pero sinasabi ng Presidente, nung daw pirmahan niya, wala ng blanco. Hindi naman namin sinasabing blanco yung GAA. Siya lang naman nagsasabing walang blanco sa GAA. Ang blanco yung Bicameral Conference Committee report na siyang nagiging sandigan, haligi at pundasyon ng tamang general appropriation. Kaya nga may blanco doon. Kung yun napunuan na pagdating ng GAA, ang ating hinahanap, Lakay, kaninong makating kamay yung nakialam dyan sa Bicameral Conference Committee report? Sino naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? O marami sila? Ito yung ating hinahanap. Ito yung nais nating panagutin. Sapagkat yan ay malinaw na legislative, it's a falsification of legislative document. At kung sino man ang nakialam doon, walang authority yon. That's usurpation of legislative authority. Anong sabi ng bubit mo, Attorney Vic? Sino ang nag-fill in the blanks? That's why up to now, Lakaya, hinihingi natin yung kopya ng enrolled bill. Walang mapakita ang House of Representatives. Kami ay nagtungo doon sa kanilang tinatawag na archive section. Ang nakalagay sa archive section, yung kopya ng enrolled bill na hindi pirmado ng Speaker of the House, hindi pirmado ng Senate President, hindi pirmado ng Secretary General, hindi pirmado ng Senate Secretary. Ibig sabihin, hindi ito yung totoong enrolled bill. Nasaan yung enrolled bill? Dapat yan ilabas. Ayun, enrolled bill ang hinahanap ninyo. So dahil dyan, Attorney, dito po nagugat itong inyo pong inihain na petisyon para po ideklarang unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act o yung GAA po. Isa lamang yan sa apat. Ang unang-unang basihan natin, hinijak ng Vice Cam yung NEP.
Yung BISCAM, wala sa budget process yan, lakay eh. Di ba't nagdidinig tayo ng budget galing sa NEP, yung National Expenditure Program. Yung NEP, ito yung panukalang galing sa Pangulo na pinag-aralan ng Executive Department, ng mga cabinet secretaries niya, ng mga iba't ibang ahensya. Pinag-uusapan yan sa mga iba't ibang departamento. It will be reduced into the NEP, yung National Expenditure Program. Ito yung ibinibigay niya sa Kongreso. Dapat dito lang maglalaro yung panukalang budget for the coming year, 2025. Hinijak ng BISCAM. Ibang-iba yung itsura nung GAA doon sa pinagmulan nito ng NEP. Ibang-iba nagbago. Pangalawa, higit na malaki yung budget na ibinigay sa public works kesa sa education sector. Nasa 1 trillion mahigit yung public works at ang education sector nasa 900 billion lang. Malinaw din sa ating saligang batas yan, lakay, Article 14 Section 5, that the education sector should be given the highest allocation budget priority. Walang iba, education sector. And maisingit ko lang, bakit talagang dapat ideklarang unconstitutional ito. In spite of the fact, yung findings ng EDCOM 2, yung Second Congressional Commission on Education, kalunos-lunos ang estado ng ating education sector. Alam po ninyo mga kababayan, 25% sa ating kabataang edad 3 to 5 years old, malnourished. Findings ito ng EDCOM 2. At bukod dyan, ang findings ng EDCOM 2, halos lahat ng grade 4 students sa public school, halos lahat walang kakayahan maging grade 4. Ang sabi ng EDCOM 2, lakay, halos lahat ng grade 4 students dapat grade 1 lang. Wow. Ganyan kalala ang education sector natin. Sabi din ng EDCOM 2 na 70% ng ating mga school buildings ang dapat nang i-demolish o ipagawa o kumpunihin. Meaning, for every 100 school buildings, 30 lamang dyan ang safe at dapat gamitin at pakinabangan. Anong ginawa nila ngayong 2025? Imbis na bigyan ng highest budget allocation ng education sector, binawasan pa ng Bongbong Marcos administration ng 31 billion pesos. Patuloy na magiging mangmang ang sambayan ng Pilipino. Ganyan kalala, and according again to EDCOM 2, yung ating mga kabataan, for every 100 Filipino youth na dapat nasa kolehiyo, 65 hindi nag-aaral, hindi na tumungtong ng kolehiyo. So anong klaseng kinabukasan magkakaroon tayo? Imagine niyo yun. And ito pang pinaka-telling. Nagbibigay ng pera sa AKAP, sa AIEX, according to EDCOM 2 again. Ang shortage natin ng classroom, 165,000 classrooms. Alam po ba ninyo kung ilang classroom lang ang ginawa ng administrasyong ito last year? 165,000 ang kulang. Ang naipatayo lamang nila ay 847 classrooms. Buong taon noong 2024. Tingnan ninyo yung EDCOM 2 report. Nandyan lahat yan. Anong ginawa sa 2025 budget? Kawawa ang kabataang Pilipino. Hindi na binigyan ng prioridad yung education. That's why we call it unconstitutional. Binawasan pa ng 31 billion pesos. Ganyan kalala ang administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi prioridad ang kabataang Pilipino. Ako'y nagre-react lamang doon sa unang bugso ng kanilang kampanya na nagsimula sa negative campaigning. At ako ay natutuwa talaga na ako ay, kung ito'y tinaguri ang Team Suka, ako'y kabahagi ng Team Suka. I am a proud member of Team Suka. Sapagkat ang Suka ang kalaban ng tanso, ang Suka ang kalaban ng Peking Ginto. At totoo rin yun mga kababayan. When I was young, ilang beses ako nautusang bumili ng suka ng aking ina. And I take pride and I take joy pag inuutusan ako, lakay. Dahil nakakabili ako ng chewing gum sa sukli. Nakakabili ako ng popsicle. Nakakabili ako ng chichirya. Of course, pag uwi mo, pag entrega mo ng sukli kay nanay, papaliwanag mo. Hindi naman magagalit ang nanay mo, basta sundin mo lang. As to my diploma, I can only speak for myself. But I'm saying there, when I made that statement, kung kami ay
pinaparatangan na mga team suka, okay kami doon sapagkat lahat ng Pilipino ay gumagamit ng suka. Ang sinasabi ko lamang, basta't ako, nakakasiguro ako ay graduate ng kolehiyo. Ako ay graduate sa University of Santo Tomas ng aking kolehiyo. Ako ay graduate sa Abogasya sa University of Santo Tomas at ako ay isang sertipikadong abogado. Meron akong certificate ng pagpapatunay mula sa Korte Suprema. Attorney Vic Rodriguez, sir, sayang, sana mahaba pa yung oras natin. At bilang panghuli, Attorney Vic Rodriguez, sir, bilang kumakandidato sa pagkasenador sa ilalim ng PDP Laban at guest candidate ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, ayan, nasa inyo po ang pagkakataon na attorney para kausapin ating mga kabayan kung bakit ikaw ang kanal ibobotong senador sa darating na eleksyon. Maraming salamat ulit, Lakay Deo at Sister El, sa ating mga kababayan. Ako ho ay nagpupunta sa mga ganitong programa handang magpasuri, magpasukat, magpatimbang at magpakilatis. Kinakailangan po nalalaman natin kung what's at stake for our country this coming midterm election. Ang problema po ay inflation. Ang problema po ay yung laganap na kahirapan, kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad, ang pagtaas ng kriminalidad at incidents ng droga. Ako po ay naririto tumugon sa hamon. Bilang pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon, lalabanan ko po ang korupsyon, babantayan ko yung taunang budget, at bilang senador ninyo, aking aamyendahan ng plunder law, ibababa ko ang threshold from 50 million to 1 million, at pag nagawa na ho natin yan, papanukala kong maibalik ang death penalty sa lahat ng mga kahatulang guilty sa kasong plunder. At pag nagawa na po natin yan, nais ko pong isabatas yung standardization of wages. Yung pagkakapare-pareho ng sahod ng mga manggagawa dito man sa Mega Manila o sa probinsya, dahil hindi totoong mas mura ang buhay sa probinsya, hindi totoong mas mura ang manirahan sa probinsya. Kaya po ako ay nanghihiram ng inyong mandato kung sakasakali na ako po'y papasa sa inyong sukatan. Sana ho'y matulungan ninyo ako maghatid ng bago sa Senado ngayong 2025. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez po, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat, Attorney Alam mo, Lakay, Victor buti Vic talaga. Rodriguez. Hindi natin